Magandang araw po sa lahat. Muli po, Coach Oli, News PH. Huwag pong kakalimutan, bago po tayo magsimula, pagpasok pa lang, baka naman pwedeng makahingi ng konting lambing nyo. Okay? Like po natin agad tong video na ito. At sana ay makapag-subscribe kayo at hit yung notification bell. Nang sa ganun, para pag tayo ay nag-live, ay nagkaroon ng live or nagkaroon ng video, masamahan nyo kung mapanood itong mga aking ginagawang content. Ha? So, una, like po tayo agad, okay? So, pag-uusapan po natin ngayong umagang ito, eto si Chis Escudero, inutusan di umano ni Lisa. Ay, matindi yan. Oo. Chis Escudero, inutusan ni Lisa. Okay. At pag-usapan na rin natin, etong si Marcos ay gumagaya dito sa pinsan niya na si Tambaloslos na asa sa ayuda. Ayan, sige, pag-usapan natin. Pero bago ang lahat ha, teka saglit lang. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Okay, eto na po, diretso tayo agad. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang paniningil sa kuryente at disconnection sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Nasa frontline balitang yan si Maricel Alili. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ang pagpapatupad ng moratorium sa paniningil sa kuryente at pagpuputol ng koneksyon. Para ito sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Christine. Pinaaral din ni Pangulong Marcos sa Energy Regulatory Commission ang pagpapatupad nito mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Ito ha. Ito ang plano ni Marcos. Okay? Iwasan muna o wag munang singilin yung mga nasalanta ng Bagyong Christine. At wag munang putulan ng kuryente itong mga nasalanta again ng Bagyong Christine. Alam nyo, let's be honest, maganda itong pagtulong ni Marcos. Pero ito ay mistulang parang kanyang pinsan na. Ayuda yan ayuda. Tatandaan po natin, dapat Marcos ang ginagawa mo dahil may flood control project kayo na pondo at sabi nga nyo bilyon-bilyon yan at sabi mo nga pinagmalaki mo pa sa zona mo. Huwag mong paasahin sa mga ayuda, sa mga mistulang ayuda, etong mga taong bayan. Ang dapat mong ginagawa, yes, maganda yon, huwag singilin, huwag putulan, pero yan po ay limos. Yan po ay mumu. Yan po ay parang nalalaglag na pagkain lang para sa aso. Ang dapat mong gawin, Marcos, eto, dapat kahit magkaroon ng malakas na bagyo, walang baha. Anong silbi nung pondo nyo dyan? Anong silbi pinagmalaki mo pa yan sa zona? Niloloko natin ng taong bayang ganyan mistulang hinahayaan natin na ang taong bayan ay namamalimos sa atin na kailangan ng tulong para sila ngayon ay nakaasa sa gobyerno. Ikaw ay magaling na presidente pag ginawa mo ang taong bayan hindi nakaasa sa iyo. Dapat po yan, wala ng baha or magkaroon man ng baha, hindi po siya deadly. Hindi yung may mga namamatay, magtatagal ng ilang araw yung baha, yung tipong aakyat ka ng bubong kasi yung bahay mo ay kinain na ng baha. 'Di ba? Para sa akin, pagka ganyan ng style, niloloko po natin. Saan napupunta yung pondo ng taong bayan? Ako'y nagtatanong lang
Saan nyo dinala yung pondo? Ay, naglulukuhan ba tayo? Di ba? Wag kami. Ibubuking namin kayo sa panloloko. Kung hindi nyo na masusolusyonan tong baha natin, ilan na ang kinakaltas yung pera ng taong bayan? Ginagamit nyo pera ng taong bayan. Kayo mismo, umaamin, ang laki ng pondo nyo dyan. Tapos walang nangyayari. Kaya mag-antay-antay pa tayo ng susunod na bagyo. At antayin namin na sana wala nang mamatay dahil sa baha. Sana Marcos, bago dumating ang bagyo, gumalaw ka na. Hindi yung lilitaw ka na naman. Pagtapos na yung bagyo. Hindi ka na naman mahanap pag may bagyo. Ngayon pa lang, gumawa ka na ng paraan. Hindi yung... kahit grade school yung ginagawa mong yan, kaya eh. Di ba? Ang totoong leader, malayo pa lang ang problema, umaaksyon na. Actually, ang totoong leader, wala pang problema. Nakikitaan niya na magkakaroon ng problema in the future. Gagawa na niya agad ng paraan. So Marcos, kilos-kilos naman. Ha? Huwag kang parang bata sa kakalang lalabas pagka tapos na yung bagyo. Baka raw pwedeng hulugan ang bayad sa kuryente para matulungan ang mga nasalanta ng bagyo. Base sa datos ng National Electrification Administration, nasa 2.1 million household connections ang apektado sa 12 rehiyon sa bansa. Sa bilang na yan, nasa kalahating milyon pa ang kailangang maibalik ang koneksyon. Pahirapan kasi ang pagpasok ng mga mag-aayos ng linya ng kuryente. Maraming lugar, lalo na sa Bicol, ang lubog pa. Tingnan mo, Bicol. 'Di ba? Yung mga kaibigan ni Tamba, nandiyan dyan. Taga dyan, 'di ba sila Saldico? Tingnan nyo. Hindi ba kayo nahihiya? Hayaan nyo yung mga taong ganyan. Ano, tuwing may bagyo, ganyan tayo? 'Di ba? Wala kayong gagawin? Kung hindi, wag singilin ng kuryente? Wow. Wow, anong klaseng leadership meron tayo? rin sa baha. Of course, safety will be an issue here, not unless and until mawala ang mga tubig to make sure na safe ang pagre-restore ng electricity. Sa ilang lugar sa Bicol na matindi ang pinsala tulad sa Iriga City, kalahati pa lang ng lungsod ang may kuryente. Tingnan mo, hanggang bubong na oh. May kumilos. Alam mo, hindi lang to si Marcos, pati local government nyo, gumalaw naman kayo dyan, pambihira oh. Yung Congress, di ba? Ang daming ginagawa nitong Congress eh. Hindi kayo makatulong, hindi kayo makaambag dyan sa syudad ninyo. Habang 60% pa lang sa probinsya ng Albay. One thing that we made sure are that Mga taga Bicol naman, ng mga politiko. Naman. the critical services, Mahiya naman kayo. which means the hospitals and the evacuation centers are energized. Inaasahan namang mababalik na ang kuryente sa buong Catanduanes ngayong Miyerkules. Nagbabalita mula Eto Marcos, sana lang nananawagan sa iyo. Sa iyong mahabaging puso. Kung meron ka man yan, may parating na namang bagyo. Mag-ready naman tayo. Kilos! Dapat ngayong mga susunod na araw, ngayong linggong ito, very active ka na. Pakita mo na sa taong bayan, gumagawa ka na ng paraan. Wala ka na naman, nasaan ka na naman? May nagtatanong lang, anong ginagawa ng Administrasyong Marcos sa paghahanda patungkol sa baha? Maawa ka sa mga Pilipino. Maawa ka. Pambihira kayo.
Alam mo problema sa mga ito, sa kakikilos, pagka ay nako, 'pag nagrereklamo na ang taong bayan, pagtapos na ang bagyo, pagtapos na ang problema, ay, ito puntahan naman natin ito, na ito i-discuss natin, itong si nautusan daw ito di umano ni Lisa. is Dito na natin, pag nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandle yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari? ayan, leading question na yung medyang nagtanong na yan. Paano daw na-handle yung Senate inquiry na yon at saka patungkol dito sa pagmumura ni Marcos. So, pakinggan ang sagot ni Chis Escudero. Sa investigation. Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung Wow, pinuri ng pinuri si Risa. pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura sa noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. Ito punto dito, okay? Si Senator Chis, pinuna niya yung pagmumura ni PRRD at hindi tama yon. Tapos pinuri pa si Risa. Alam naman natin si Risa, ay talagang mistulang tagatahol ng mga dilawan. Di ba? Iyan ba si Risa ay hindi double standard? Inimbestigahan ba niya yung mga naaping mga bata at kababaihan doon sa KOJC siege? Ni Tamimi nga yan, wala nga siyang ginawa eh. Alam mo si Risa in my opinion, siya ay parang para siyang abogado ng mga adik sa Pilipinas. Imbis na tinutulungan natin yung mga sumusugpo ng droga, sumusugpo sa mga adik, siya ay parang tuwang-tuwa pa na ipinagtatanggol ang mga adik na may nare-rape, ang mga adik na may napapatay. Tapos kinampihan mo pa, Chis Escudero. Ako po ayoko nagmumura. Pero nagkakamali din ako paminsan-minsan, napapamura ko. At nakukonsensya ako. 'Di ba? Hindi ko sinasabing tama ang magmura. Pero para sa akin, I will take Tatay Digong any time of the day, any day of the year instead of Risa Hontiveros. Mas gusto ko na yung palamura. Ako, may tanong sa inyo. Halimbawa lang ito Sino mas gusto nyo? Yung palamura pero sinusugpo ang NPA? Or yung akala mo anghel pero sinusuportahan ng mga NPA? Halimbawa lang nagtatanong. Anong gusto nyo? Yung bastos ang bunganga, palamura, pero galit sa adik? O yung mabait, walang tato, pero adik? Saan ka? Sa palamura na may pakialam sa pinagdadaanan ng mga Pilipino? O yung mga mayayamang politiko, napakasosyal, hindi naman palamura, pero hindi mo makitaan ng malasakit sa taong bayan? Saan ka? Senator Chis, hindi mo ba napupuna? Lagi niyong sinasabi, yung institusyon ng Senado, hindi mo ba napapansin
Hindi nyo ba napupunan nagagamit na ang Senado para bakbakan ng mga Duterte? Para gipitin politically ang mga Duterte? Ano pa bang kailangan natin malaman, Senator Chis, para kayo ay makagawa ng batas in aid of legislation? Ano pa ang gusto nyong malaman? Kay BP Sara, kay PRRD, kay Pastor Kibuloy, ano pa gusto nyong malaman? Sa ngalan ng makagawa kayo ng batas? Or this is just plain political harassment? Hindi ko sinasabing perpekto si PRRD. Marami ring mali yung tao. Gaya ko. Gaya mo. Pero sana, yung mga ganyang klase ni PRRD, tanggapin na natin. Kasi may pakinabang sa taong bayan eh. Kaysa yung senador nga wala namang nagagawang batas. Senador nga ginagawa namang waiter. Di ba? Saan ka nakakita senador ginagawang waiter? Pagpasensyahan na natin yung mga ganong klase. Ang importante, hindi inutil. May silbi. May ebidensya. O kesa dun sa mga senador na wala namang maipakitang ebidensya na sila ay may pakinabang. Hindi, tayo nagtatanong lang ha. Wala tayong pinapatamaan. Kaya nga alam mo, marami nagme-message sa akin. At may mga bulong-bulungan. Ako'y hindi naniniwala. Pero Chis Escudero, we cannot blame the people na yan po ang umuugong na balita ngayon. Ikaw ay inutusan ni Lisa para magsalita ng ganyan. Kasi wala ka naman dun eh. Ngayon, ang tapang mo magsalita. Sana kung maimbitahan si PRRD next time, pero sabi niya ayaw niya nang pumunta eh. Kaya nga sabi niya, tapusin na natin to. Pero, kung sakali mang maimbitahan, sana pumunta ka. At ikaw mismo sumita kay PRRD, huwag kang magmura dito sa Senado. Kasi ang tingin namin, ang tingin ng marami, mura ka na, nagagalit ka sa mura ni PRRD, wala ka naman dun eh. Ngayon tapang-tapangan ka. Bakit? Yun po ang mga bulong-bulungan ngayong lumalabas sa social media. Yan ang may mga nag-message sa akin yan ang sinasabi. Bigla ka raw inutusan ni Lisa, kaya ikaw naman ay naggugumahol. At bigla kang nagsalita against PRRD. O di ba? Sana makita ko ang tapang mo, Chis Escudero. Pag sakaling dumalo ulit si PRRD, sana nandun ka. Ikaw mismo. Huwag kang tumago. Ikaw mismo, harapin mo siya, sabihin, sitahin mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, yung mga pinagsasabi mo ngayon, magmumukha kang duwag. Ako hindi naniniwalang duwag ka. Alam kong matapang ka. Pero ipakita mo sa taong bayan. Kasi hindi namin maintindihan yung mga komentaryo mong ganyan eh. Sana kung wala kayo do, wag na kayo nagko-komentaryo. Wala naman kayong nagawa eh. At magandang na point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado. O Kita mo, ayaw mo mamanhid ng Senado. Pero hinahayaan mo kaliwat kanan. Nagagamit ang Senate inquiry para harasin ang mga Duterte. Hindi ba ka-ipokrituhan yan? Hindi ba double standard yan? Nagtatanong lang ako, Senator. Huwag ka magagalit, ha? ang lipunan o tayong lahat, naisipin nating Pero kung magagalit ka, wala tayong magagawa. Sasabihin ko lang sa iyo, ang mga politiko hindi dapat balat sibuyas. Hindi kayo tumatago kung saan-saan. Eh, ang hirap eh. Lalabas kayo after the gera.
Lalabas kayo after the typhoon. Yan kayo eh. Okay lang yon. Hindi okay yon, ha? At tama nga, gaya ng nasabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. So si Risa pa magaling. Si Risa ba nasita mo? Di ba? Ako, may tanong sa'yo. Hindi ba bias to si Risa? Nasobrahan ba yung due courtesy na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganun. Gusto nga niya hanggang madaling araw, hindi naman ho tayong lahat ay ganun. Hindi sa ganun. Puro ka ganun eh. Inimbitan nyo si PRRD eh. Ang sabi niya, huwag nyo na akong pabalik-balikin. Ako, I agree sa sinabi ni PRRD. And hindi lang sa Senate inquiry, pati sa Kamara. May mga hearing na ganyan. Kasi parang it serves their purpose. Kung meron kayong gustong malaman, simulan niya nung umaga hanggang kinabukasan. Walag nang balik-balik. Alam mo kasi ang dating niyan, pag nalalaos sila at hindi na sila pinag-uusapan sa media, kailangan nila mag-grandstanding, tatawag. Imbestigahan natin si ganito. Paulit-ulit ng balik. Anong nangyari, di ba? Sa mga klase kay Guo. Yun lang ang sinasabi ni PRRD. Hindi na ako babalik. Hindi madali para sa akin. Kaya pinatatapos niya na no excuses. Ikaw naman, tiningnan mo na porket dyan, yan ang comfortable ni PRRD. Ganyan siya. Hindi naman kami ganon. Hindi ganon ang pagkakasabi niya. Tapusin natin, pinatawag niyo ako, ganyan lang ang tanong niyo. Tapos papatawag niyo ulit. Ano kayo, loko-loko? Huwag ganon. Pag mayroong kailangan pagtakpang bulilyaso, halimbawa may baha, kailangan may pagtakpan, anong gagawin ni Risa? Isipin mo, saan ka nakakita niyan? Ang kukutin nyo, may typhoon? Magpapahiring si Risa? Hindi mo pinuna? Ayaw mong mamanhid? Ang Senado, hindi ba kayo manhid sa sigaw ng taong bayan? Hindi ba kayo manhid sa pinagdadaanan ng taong bayan? May bagyo na. Ang aatupagin pa ni Risa at hinayaan mo ay mag-hearing kay Pastor Kibuloy? Wow. Para sa akin, napaka-double standard nyo. At sa kawawa din naman yung staff na nando naghahanda bago pa man sila dumating, ilang oras bago pa man sila. Alam mo, para hindi makawawa yung staff, bago mag-Senate inquiry, ang gawin ng Senado, be prepared. Be prepared with the questions. Lahat po ng gusto nyong itanong. Kung inuunawa mo yung mga staff, maging handa kayo nang hindi kayo patawag. Itapon nyo na lahat ng gusto nyong itapong katanungan. Naglilinis kamay kayo Iunawain nyo pa yung staff. Kayo na nga lang kauna-unahang gumawa, nagpapatawag kayo ng former president. Wow. Sila dumating sa hearing kahapon. But anyway, ganyan na talaga mga politiko natin. So wala tayong magagawa na dyan. Huwag pong kakalimutan na subscribe kayo, Coach Oli News PH, at tayo ay magbibigay ng magagandang balita at komentaryo araw-araw na. So we are back and sana masuportahan nyo ako. Like and subscribe. Huwag pong kakalimutan mag-like po kayo ng aking video. Maraming salamat para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. God bless everyone. Thank you.